Ipinaalala ng sa nakaraang bahagi, si Legion ay mag-isang sumugod sa kuta ng pamosong pamilya Northern Heaven. Sa gitna ng matinding labanan, naharap si Legion sa malaking suliranin dahil kailangan niyang sabay na kalabanan ang dalawang Grandmaster. Paulit-ulit na nadudurog ang kanyang espada sa bawat pagtanggol laban sa matatalim na atake ni Dunwall at Sion, dahilan upang lalo siyang mapalagay sa alanganin. Subalit bago tuluyang lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw si Soren. Sa isang tiyak na galaw, inihagis ni Soren ang kanyang espada sa gitna ng labanan, isang kilos na nagdala ng biglaang pagbabago sa daloy ng digmaan. Sa pagbukas ng eksena, tinanong niya si Legion kung nagpunta ba ito doon ng mag-isa lamang para gumawa ng ganoong bagay. Ang biglaang pagsulpot ni Soren ay labis na ikinagulat ng lahat, kabilang na si Imsay na hindi man lang nakaramdam ng kanyang presensya. Samantala, nanatili namang litong-lito si Legion. Hindi niya agad maunawaan ang tunay na layunin ng kanyang ama. Sa isip niya'y tinatanong kung paano dapat niya ipakahulugan ang espada na iyon, sapagkat inakala niyang tatutol si Soren sa ginawa niya. Ngunit matapos lamang huminga ng malalim, mahinahong sinabi ng kanyang ama na sapat na ang kanyang edad upang pasanin ang ganoong gawain, at mula sa sandaling iyon, ang espada ay ganap nang sa kanya. Dagdag pa ni Soren na may isa lamang siyang mahigpit na bilin, kung darating ang panahon na kailangan niyang pumatay, dapat niya itong pag-isipan ng 3 ulit. Kung matapos ang 3 pagninilay ay naniniwala pa rin siyang iyon ang tamang hakbang, sa kanya ito gawin. Nabigla si Legion sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama, na dating laging humahadlang sa kanyang mga desisyon, ngayon ay buong pusong sumusuporta. Tahimik niyang kinuha ang espada at buong tapang na humarap muli sa dalawang Grandmaster. Ang kanyang sandata ay agad na puno ng kalmadong enerhiya ng tubig, at buong kumpiyansa niyang inangat ito habang ipinapangakong hindi niya malilimutan ang bilin ng ama. Pagkatapos ay bigla na lamang naglaho si Soren, iniwan ang anak na handang-handa ng lumaban gamit ang bagong espada. Sa kabilang panig, labis na nabahala si Sion nang makita ang sandata sa mga kamay ni Legion. Ramdam niyang biglang nagbago ang atmosfera ng labanan, at animoy pinipiga ang kanyang isipan ng presyon. Ngunit sinabi niya sa sarili na kahit anong mangyari, siya pa rin ang magtatagumpay. Kasunod nito, parehong nagulat ang dalawang Grandmaster nang mapansin nilang nawala sa kanilang paningin si Legion. Ilang sandali lang, muli itong sumulpot sa isang posisyon na nakahanda ng hamampels. Ang kanyang mabilis at mabagsik na tebos ay nag-iwan ng makislap na bakas sa hangin. Sa kabila nito, nakaiwas ang dalawang Grandmaster gamit ang kanilang matinding reflex. Hindi nag-aksaya ng panahon si Legion at agad niyang tinutukan ng matalim na saksak ang mukha ni Dunwall. Agad namang umiwas si Dunwall at naitaboy ang espada. Ngunit halos sabay nito, umatake si Sion mula sa likuran gamit ang kanyang sibat. Napilitan si Legion na mabilis na umikot, at sa kanyang kahandaan ay agad niyang nasalag ang biglaang pag-atake. Sa bahagyang ngiti, sinabi niya na gaya ng kanyang inaasahan, nagpapasalamat siya dahil mapapabilis nito ang pagtatapos ng laban. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Muling sumalakay si Dunwall mula sa likuran, ngayon ay naglalayong saksakin mismo ang puso ni Legion. Gayunman, muling nakaiwas si Legion ng madali. Sa malayo, matamang pinagmasdan ni Emmons ang laban at napakunot noo. Hindi siya makapaniwala na kayang pasukuan ng isang kabataan ang dalawang Grandmaster. Higit pang nakadagdag sa kanyang pag-aalala ang biglaang pagpapakita ni Soren. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, tiyak na may mangyayaring masama. Dahil dito, mariin niyang inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na agad magpadala ng mensahe sa hukbo ng mga piling mandirigma. Matapos ang sagupaan, tumingin si Iman kay Legion at sinabi na sa kanyang nakikitang katapangan ngayon, para siyang muling naisalayan ang kanyang kabataan noong sabay niyang hinaharap ang dalawang Grandmaster. Ngunit ngumiti si Legion ng may halong pang-aasar at sumagot na sana'y hindi nito tinutukoy ang pagkakahawig ng kanilang mukha. Nakunat ang noo ni Iman at mariing idiniin na noong siya'y bata pa, taglay din niya ang pambihirang lakas, ngunit hindi siya naging kasing inosente gaya ni Legion. Hindi raw niya kailanman inaksaya ang kanyang kapangyarihan para sa mga bagay na walang kabuluhan. Habang ang mga mandirigmang Jiangho ay abala sa pagpatayan, pinili niyang magtayo ng isang kuta na kailan may hindi magigiba, ang pamilya Agong Northern Heaven na nananatiling matatag hanggang sa kasalukuyan.
Ngunit habang nakikipaglaban kay Sion, tumitig si Legion kay Iman at mariing nagsabi na ang tinatawag nitong, hindi matitinag na kuta, ay wala kundi isang pagtatago. Binigyang diin niya na iyon ang pinakamalaking kamalian ng pag-iisip ni Iman. At tila pagtibay sa kanyang pananalita, biglang nabasag ang sibat ni Sion. Lahat ng nakasaksi ay napahinto sa pagkabigla sa ipinakitang lakas ni Legion. Mabilis niyang inihanda ang kanyang espada, na ngayoy bumabalot sa matinding enerhiya ng Galactic Meteor Sword. Sa tinig na puno ng paninindigan, ipinaalala niya kay Iman na kung iniisip nitong walang sinumang makakaabot sa kanya, ngayong araw ay patutunayan niyang mali ang paniniwalang iyon. Samantala, sa isang tahimik na burol, matatag na nakatayo si Soren habang nakatingin sa malayong gusali. Hinaypan siya ng malamlam na hangin, ngunit nanatiling matalim at puno ng kahulugan ang kanyang titig. Sa kanyang isipan, inamin niyang unti-unti na niyang nakikita ang landas na hinahanap ng anak. Hindi ito tulad ng Heavenly Demon na laging nagnanais mangibabaw sa buong mundo ng martial arts, hindi rin ito gaya ng pamilya Jilpung na laging nagkukubli, at hindi rin tulad ng sariling mga magulang ni Legion na piniling lumayo mula sa Jiangho. Habang lalong tumatalim ang kanyang mga mata, inisip niyang ang daang ito ay walang kahawig sa iba. Hindi niya tiyak kung ang landas na pinili ni Legion ay tunay na magdadala sa hinahangad nitong mundo ng sining pandigma. Ngunit kung iyon nga ang kanyang matibay na pasya, ang tanging magagawa niya bilang ama ay suportahan ito at umasa na hindi ito magbubunga ng pagsisisi. Muli namang bumalik ang eksena sa gitna ng labanan. Mabilis na nakapagpatama ng matinding atake si Legion laban kina Dunwall at Sion, dahilan upang bumagsak silang pareho, walang laban at wala ng lakas bumangon. Muli niyang itinutok ang espada kay Iman at mariing sinabi kung sapat na ba ang kondisyong iyon upang bumaba na mismo si Iman at siya ang harapin. Nag-apoy ang galit sa mga mata ni Imans. Kasabay nito, kumawala mula sa kanyang katawan ang matinding killing intent na agad nagpaigting ng bigat ng hangin sa paligid. Sa malamig na tinig, iniutos niyang dalhan siya ng espada upang siya na mismo ang wawasak sa batang hambog na yon. Ngunit agad siyang pinigilan ng isa sa kanyang mga tauhan at maingat na nagpayo na hindi siya dapat personal na lumusab. Ipinaalala ng tauhan na nakapagpadala na sila ng mensahe sa mga piling mandirigma at kailangan lamang nilang maghintay. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita, bigla na lamang pumutok ang kanyang ulo at kumalat ang dugo sa paligid. Ang mismong gumawa ng karumal-dumal na bagay na iyon ay si Iman mismo. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Habang nakatitig sa bangkay ng tauhan, malamig na sinabi ni Iman na umabot sa ganitong sitwasyon dahil sa kanilang paulit-ulit na paghadlang sa kanya. Tinawag niya silang lahat na walang silbi. Kinuha niya ang isang espada at nagpahayag na pinilit siya ng kanyang mga tauhan, ang mismong pinuno, na bumaba mismo upang makitunggali sa isang batang suwail. Sinundan niya ito ng tinig na punong-puno ng pagkadismaya. Habang bumababa siya sa hagdan, bawat yabag ay mabigat at nagdudulot ng panggigigil. Sa tono ng panunuya, sinabi niyang dahil nagawa ni Legion na pababain ang pinuno ng Northern Heaven sa gitna ng labanan, pagkakalooban niya ito ng isang parangal. Sa kabilang banda, nanginginig at pautal-utal namang nagmakaawa si Sion, inamin ang kanyang pagkatalo at humingi ng awa sa kanilang pinuno. Ngunit hindi iyon pinakinggan ni Iman. Walang pag-aatubili niyang itinapak ang kanyang paa sa ulo ni Sion hanggang sa madurog ang kanyang bungo at agad nitong ikinamatay. Hindi pa siya nakontento, kaagad niyang sinundan ito ng isang malupit na paghampas ng espada na tumaastes at naghati kay Dunwall sa gitna ng katawan. Dumilig ng dugo ang paligid, ngunit hindi alintana ng mandirigmang iyon ang nakapangangilabot na tanawin. Sa halip, ibinato niya ang matalim na titig kay Legion. May bahid ng pang-uuyam ang kanyang tinig nang banggitin niya na tila nagtataka siya kung ang kalaban ba ay sobrang mapagmataas o sadyang hanggal upang hayaan pa ang kanyang katunggali na manatiling buhay. Sa halakhak na tila walang pakialam, mariing sinagot ni Legion na marahil ay nakalimutan ng kaaway ang sinabi ng kanyang ama, na kailangang pag-isipang makailang ulit bago kitilin ang buhay ng isang tao. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang alingawngaw ng mga salitang iyon, biglang kumilos si Imans. Sa kabila ng kanyang malaking katawan, gumalaw siya ng kagilahil-alas na bilis, para bang ang bigat ay walang anumang sagabal. Ang bawat hakbang niya ay tila kidlat na bumabagsak ng walang babala.
Kasabay nito, mabilis ding umangat ang espada ni Legion. Ang kanyang tingin ay mariin, at ang kanyang bisig ay handang hamampas gamit ang kumikislap na talam upang harapin ang biglaang pag-atake ng pinuno ng Northern Heaven. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga sandata, kumalat sa hangin ang matinis na kalansing ng bakal na nagbabanggaan. Sa gitna ng dagandong ng labanan, mariing winika ni Emmons na tingnan nila kung magagawa rin ni Legion ang bagay na iyon laban sa kanya, ang pinuno ng makapangyarihang angka ng Northern Heaven. Hindi nagpakita ng takot si Legion. Sa tinig na matatag ngunit payapa, ipinahayag niya na walang magiging pagbubukod, kahit na para kay Emmons mismo. Idinagdag pa niya na makikita nila kung paano matatapos ang kanilang laban.